Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala, si Teacher Nochel Marie Bihasangas na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang bagay na pinapangarap o ninanais at kung paano kaya matutupad ng isang batang babae ang kanyang pangarap. Ang kwentong ito ay pinamagatang Mahabang Mesa. Halina't samahan natin ang isang batang babae para makamit ang kanyang pangarap. Ang kwentong ito ay isinulat ni Marichelle Leda Diligin ng Zambales Division at iginuhit naman ni Niel Omar B. Gamos ng Zambales Division. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audio narration ng inyong lingkod na si Nochel Marie Bihasangas ng General Santos City Division. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Bahay namin sa bukid nakatayo, napapalibutan ng maraming puno, kawayan at buho. Pero mula noon, nagtataka ako. Bakit wala kaming mesa? Tanong sa sarili ko. Paano kasi? Sa sahig lang kami kumakain, nagbabasa, nagsusulat, at nagkukwentuhan din. Kaya nga ako'y nangangarap at umaasa na magkaroon ng isang mahabang mesa. Bakit kaya ni isang mesa kami ay wala? Dahil ba kami ay hamak na dukha? Kay ate, kuya, nanay at tatay ay nagtatanong ako kung bakit wala ang mahabang mesang gusto ko. Bakit wala po tayong mesa? Tanong ko kay kuya. Binti ko at bewang tuwing kumakain sa sahig ay ngawit. Magkakaroon din tayo. Maghintay-hintay ka lang, Lena. Sabi niya. Sambit naman ni ate. Oo nga, bunso. Tiis-tiis muna. Bakit wala po tayong mesa? Tanong ko kay nanay. Liig ko ay napapagod sa pagkain ng nakayuko. Tugon niya ay mahigpit na yakap. Marami pa tayong gastusin sa bahay. Saka na lang anak kapag sobra na ang kita ng tatay. Bakit wala po tayong mesa? Tanong ko kay tatay. Hindi ba't mas masaya kung tayo ay sama-sama habang kumakain at nagkukwentuhan sa mahabang mesa? Hayaan mo anak, sa susunod na sweldo, ibibili kita ng mahabang mesa. Marami mang puno, kawayan, at buho sa lupang ito na pwedeng gawing mesang pinapangarap mo.
Pero ipinagbabawal ng may-ari ang pagputol nito. Dapat siyang sundin dahil nakikitira at nakikisaka lang tayo. Para sa akin, ang mesa ay mahalaga. Kasing halaga ito ng aking pamilya. Kaya dapat lamang ako ay magsumikap nang matupad ang aking pangarap. Nakiusap ako sa aming kapitbahay na si Aling Piling. Binida ang sarili. Sa pagwawalis, ako po ay magaling. Bakit kailangan mo itong gawin? Tanong sa akin. Bakuran ko ay kay lawak, mahihirapan kang linisin. Gusto ko pong magkaroon ng mahabang mesa. Gagamitin kung kami ay magsusulat at magbabasa. Dito rin kami kakain ng sama-sama. Hindi po ba, Aling Piling? Parang ang saya-saya. Kapag ako ay magkapera, pupunta ako sa kabisera. Sabi niya, bibili ako ng bago at marangyang mesa. Luma, ngunit antigo kong mesa sa iyo ay ibibigay. Mahabang mesang pangarap mo, iyon ang abot kamay. Kailan kaya magkakapera si Aling Piling para matupad ang pangako niya sa akin? Mesang kanyang ibibigay, di na ako makakapaghintay. Kaya naman, lahat ay aking gagawin para sa mahabang mesang gusto kong maging akin. Araw-araw ako ay nag-iipon mula sa aking baon. Nagbenta ng mga bote, dyaryo, at pati garapon. Maging si ate, kuya, nanay, at tatay rin ay nagsipag magtinda ng mga pananim. Lahat sila ay hindi bumitaw sa pagtupad sa muntik kong pangarap at masayang araw. Si ate at kuya sa bayan bumili ng kahoy at pako. Si tatay ang matyagang bumuo. Nagluto si nanay ng kutsinta at puto. Di ko mapigilan umiyak sa tuwa ang makitang kaming lahat sa mahabang mesa. Kumakain, nagbabasa, nagkukwentuhan ng sama-sama. Mahabang mesa kong pangarap. Ngayon ay 2 na. Pangako ni Aling Piling, tinupad niya nung siya ay nagkapera. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.